Hello guys! Another day, another problem na naman tayo sa PassWise. So for today's video, we will be solving a problem from Principle of Structural Analysis and Design last May 2019. So this is the situation. A 100 mm thick one-way slab is reinforced with 12 mm bars spaced at 200 mm on centers. Given that Fc prime is equal to 20.7 megapascal, Fy is equals to 275 megapascal, compute the design moment in kilonewton meter of the slab. Assume 20 mm concrete cover. So dagdag information lang, kapag mag-a-analyze tayo ng slab, ang width na kino-consider natin is 1 meter or equals to 1000 mm. Napakabilis lang solvein nung problem na to kung alam niyo yung concept. Kaya ngayon, mag-concept check muna tayo sa slab. Concept check. First concept, analysis of slab is almost the same as analysis of singly reinforced beam or SRB. Second, slab is always tension controlled. Third, nominal moment is equals to Mn. Then, since slab is always tension controlled, design moment is equals to 0.9 ng nominal moment. So for concrete cover of slab, 20 mm kapag hindi exposed or walang contact sa ground. Then 40 mm naman kapag exposed ang slab natin sa weather at may contact sa ground. So since walang sinabi sa problem at ibinigay ni 20 mm, so gagamitin natin yung 20 mm. So kapag walang sinabi, i-assume nyo lang na 20 mm. And now, let's solve the problem. Kanina, sinabi ko na yung analysis ng slab is almost the same lang ng analysis ng SRB. So, bakit? Kasi sa SRB, gumagamit tayo ng Wyness block. So, sa slab, gagamit din tayo nun. Kasi, di ba, mostly lahat ng slab natin is singly reinforced. Hindi siya pwede maging doubly reinforced. So, ngayon, para sa part ng Wyness block, ito yung kanyang effective depth. D. So, iba ang total depth sa effective depth. Then, A is the height of the compression block. So, for compression, tatandaan nyo lagi na ang compression is equals to 0.5 ng Fc prime multiplied by A, which is the height of compression block, multiplied by B, which is the width of the slab. Na kanina, ibinigay natin na 1000 mm. So, for tension, equals lang siya sa AS Fy. Ngayon, since diba meron tayong uniformly distributed load, kung isipin natin yung compression block natin, matatransform natin siya into a point load or kukuhanin natin yung resultant niya. So kapag kinuha natin yung resultant niya, and ang mangyayari lamang is yung resultant niya o yung distance ng resultant niya is A over 2 lang, yung location ng resultant niya. Then, the same lang din, ito rin din yung effective depth. So, by summation of forces, gagamitin lang natin ng statics dito kung ayaw nyo magkabisado. Since dalawang force lang ang makikita natin sa block na yan, we can say that tension is equals to compression. Or ASFY is equals to 0.85 times Fc prime multiplied by AB. The problem is, ano yung AS natin? So, pag slab, may special case ang slab pagdating sa AS. So, pang slab lang to. So, AS kapag slab is equals to 1000 multiplied by area ng single bar over the spacing. So, binigay sa atin yung diameter ng bar, which is 12, and the spacing is 200 mm. So, by substitution, 1000 multiplied by area ng bar, which is pi r squared, or pi multiplied by 6 squared, over sa spacing na 200. So, this will give us an area of 180 pi. So, yun yung AS natin. Ngayon, kapag nagsasolve ka ng slab, unang-una mong hahanapin is yung A or yung height ng compression block. Yun talaga yung first step. So, since wala tayong AS, kaya kinuha muna natin si AS. So, ngayon, let's solve naman sa A. So, A, i-equate lang natin yung tension sa compression. So, by substitution, AS, which is equals to 180 pi, then Fy, which is equals to 275, i-equate lang natin siya sa 0.85, Fc prime, which is equals to 20.7, A, siya yung unknown, then B is equals to 1000,
Then by shift solve, makukuha natin si A. A is equals to 8.8382. So yun yung value ng A natin. So for the effective depth, sabi ko nga sa inyo, ibang effective depth sa total depth. So ang effective depth is makukuha natin by total depth minus concrete cover minus diameter of the stirrup minus kalahati ng diameter ng bar. So by substitution, ang total depth natin ayon sa problem is 100 mm, minus natin yung concrete cover natin na 20, minus natin yung 0, bakit 0? Wala naman kasi tayong stirrup. Then minus natin yung kalahati ng diameter ng bar, which is 0.5 times 12. And this will give us a value of 74. So yan yung effective depth natin. So process by process lang ang pag-solve ng slab. So ngayon, di ba sabi ko kanina na ang i-assume natin is laging tension controlled ang slab. Actually, kahit hindi nyo na siya i-check. Kasi usually talaga, tension control ang slab. Pero para maiwasan ng pagtatanong, i-clarify natin, i-prove natin na tension control talaga siya. So, check natin kung nag-yield yung bakal. So, Fs is equals to 600 multiplied by the quantity of D minus C over C, where D is the total, effective depth, and C is the beta 1 or A over beta 1. So, si beta 1, makukuha siya by using the FC prime. So, kailangan alam nyo yung FC prime nyo. So, sa case natin, ang FC prime natin is 20.7. So, meron sa table ng NSCP na kapag ang FC prime mo is less than 28, you can say or you can use the value of 0.85 for beta 1. Then, kapag ka mas malaki siya sa 28, pero mas mababa siya sa 55, you need to use the formula. Then, kapag naman mas malaki siya sa 55, you can use the 0.65. And para hindi na kayo magkabsado ng formula, pwede nyo gamitin yung mode 3.2. To further explain the mode 3.2, let's try it in calculator. So for the Canon 789 SGA, pindutin nyo lang yung mode 3.2. So mapupunta siya sa ganito, A plus BX. So ang gagawin nyo lang sa X value, i-input nyo lang si FC prime na nasa NSCP. So sa NSCP kasi, ang sabi, ang boundary natin is 28. Then yung isa naman is 55. So sa boards namin, ginamit namin 56. Pero gamitin natin si 55. Then sabi ni NSCP na kapag 28 daw pababa yung FC prime mo, the value of beta 1 is equals to 0.85. Then kapag naman tumaas sa 55, ang value ng beta 1 mo is equals to 0.65. Then let's say for example, ang gusto mong kuhaning beta 1 is 33 yung FC prime. So what is the beta 1 of FC prime is equals to 33? So all you need to do is press AC, then hanapin mo si regression, which is 5, regression. Then, ano ang pipiliin mo sa mga yan? So, ang hinahanap mo si beta 1. Saan nakalagay si beta 1 mo? So, nakalagay si beta 1 mo sa Y. So, you need to press Y prime kasi yung pe-press mo dito, siya yung lalabas. Or yung hinahanap mo dapat, siya yung lalabas. So, dito si Y prime. So, sabi ko sa inyo, try natin yung FC prime na 33. So, 33. Boom. And the beta 1 will be equals to 0.812962963. Hindi nyo na kailangan kabisaduhin yung formula na 0.85 minus 0.05 over 7 multiplied by the quantity of 28 minus beta 1 minus 28. So, hindi nyo na kailangan kabisaduhin yun. So, ganyan lang yung shortcut. 5. So, since naman ang FC prime natin is 20.7, we can use the value of 0.85. So, by getting the value of C, 0.85C equals to 8.8382. By shift solve, makukuha natin si C. So, C is equals to 10.3979. So, yung Fs natin, sa substitute lang natin, 600 multiplied by the quantity of 74 minus 10.3979 over 10.3979, and this will give us a value of 3,670.0909 megapascal. So ngayon, nag-yield yung steel natin kasi mas malaki siya sa Fy. Then, tension controlled siya kasi, di ba, sabi sa RCD, if yung Fs mo is greater than 1,000, tension controlled yung steel mo. Ngayon, kapag nasa gitna siya ng Fy
to 1,000, ang tawag doon is transition control or transition zone. Kapag naman mas mababa siya sa Fy, doon pa lang nagiging compression controlled. So kapag tension controlled ang section mo, ang gagamitin mong phi or pang reduction factor is 0.9. Kapag naman transition zone, gagamit ka ulit ng mode 3.2. And kapag compression control naman, ang reduction factor mo is 0.65. So since same lang sa pagkuha ng beta 1, magmo-mode 3.2 ka lang din and pagpaparis-parisin mo lang sa dalawa. So diba sabi ko kanina, saglit lang talaga solvein yung slab. So ito lang talaga yung solution niya kung tutusin. Magmo-moment ka lang or magsa-summation of moment ka lang para makuha mo yung moment or yung design moment ng slab. So ang tanong, saan ka magsa-summation of moment? Depende sa'yo. Since dalawa lang naman yung force na yan, kahit saan ka mag-moment sa force na yan. So ako kasi gusto ko mag-moment sa may concrete or sa compression part. Then ang iikot lang sa akin is si tension. Ngayon, by summation of moment, nominal moment pa lang ang makukuha natin. So 180 pi times 275. So ano yon? Siya yung ASFY na paiikutin natin. Then we have a moment arm of D minus A over 2. D is equals to 74 minus 8.8382 over 2 or A over 2. Then makakakuha tayo ng nominal moment na naka Newton millimeter. So ang value niya is 10,444.79 Newton millimeter. So kapag dinivide natin siya sa 1,000 squared, makakuha tayo ng 10.82 kilonewton meter. So kung makikita niyo sa choices, nandun na siya, 10.82. Pero hindi pa siya yung pwedeng isagot nyo. So madalas sa PSAT na may nantatrap. So kailangan maging careful kayo. Kasi ang tanong sa atin is design moment. So ang design moment natin, di ba, pinakita natin sa concept kanina na we need to multiply it by the reduction factor. So since ang assumption natin is laging tension control, we can use the reduction factor of 0.9. So by multiplying the Mn or the nominal moment by 0.9, we can get the design moment. And the value of the design moment is equals to 9.74 kilonewton meter. So the final answer will be 9.74 and hindi yung 10.82. So ayun guys, thank you sa panonood. Marami pa kaming ilalabas na mga past board exam problems na aming isusolve at padadaliin at i-explain ng mas madali. Sa susunod ulit at galingan nyo sa April 2025 board examination. Good luck, future engineers!